Hi guys! For today's video, imo-movie review natin ang The Super Mario Galaxy movie. Grabe guys, inabangan talaga namin to because we love Mario and Luigi! And sobrang nostalgia. Bata pa lang kami, naglaro na talaga kami nito. From Game Boy, Nintendo DS, Wii, then now Nintendo Switch 1 and 2. 3 years ago, pinanood natin yung part 1, The Super Mario Brothers movie. Ito siya, movie review din natin. And this time, papanood natin ang part 2. And of course, di na nga natin siya pinalagpas. Pinanood natin siya sa IMAX, sa SM North. And yes, sa IMAX, para damang-dama natin sila. Especially this time, ang setting is Galaxy. Pero bago ang lahat, samahan niyo muna ako sa aming The Super Mario Galaxy movie journey. Arachi! It's me, Mario! Let's start with the basics, director and cast. The Super Mario Galaxy movie is directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic. These two are the brains behind the visual and story pacing ng movie. Pag pinanood mo yung movie na to, ramdam mo talaga yung energetic and vibrant feel. Kaya sobrang kudos sa kanila. And sa mga cast, overall, lahat ng cast sobrang galing sa pagganap nila ng mga role nila. Ramdam mo ang personality ng bawat character. Nakatulong to sa energy and flow ng movie. Kung yung part 1 umikot sa Mushroom Kingdom, this time sa Galaxy. Every single one of them, may unique charm talaga na nakaka-engage and nakaka-smile sa mga viewers. And may mga new cast pa na sobrang exciting. Kaya isa-isahin natin sila. Mario and Luigi, na ginampanan ni Chris Pratt as Mario, Charlie Day as Luigi. Sobrang magaling yung chemistry nila eh. Ramdam mo talaga yung bond ng dalawang brothers. Sobrang cute ng scene nila palagi together. So, this time sa part 2 makikita natin dito na mas marami exposure si Luigi compared sa part 1. Kasi this time, palagi sila magkasama ni Mario. Bowser, ginampanan ni Jack Black. Of course, as we all know, siya ang main villain. Laban siya dito, pero super fun niya. Sa part 1, ang main villain si Bowser. Dito sa part 2, napasa niya na yung pagiging villain niya sa anak niya, si Bowser Jr. Sobrang nakakagulat yung character niya dito. Maraming unexpected moments na kaabang-abang. Pero kahit kalaban siya, hindi ka talaga maiinis sa kanya. Matutuwa ka pa, or should I say, matatawa ka sa kanya. Sobrang makikita nyo rin yung energy ni Jack Black talaga dito. Princess Peach, na ginampanan ni Anya Taylor-Joy. Si Princess Peach ay talaga namang powerful pa rin. Ipinakita niya na woman empowerment is alive and strong. Matatakal dito yung origin niya na sino nga ba si Peach? Saan ba siya nanggaling? And super dami din niyang action scenes dito. And sobrang daming revelation. Must watch. Of course, non-spoiler tayo dito kaya hindi ko masyadong i-detailed. Si Toad, sobrang adventurous and super cute. Ang gumanap ay si Keegan-Michael Key. Siya talaga namang laging ready for adventure. His character also brings humor and energy, kaya hindi ka talaga maboboard. Sobrang cute and makikita mo talaga na reliable sidekick siya nila Mario and Luigi dito. Kasi lagi siyang go for it lang. And of course, this time, meron din tayong mga new characters na wala sa part 1, na dito pa lang natin sila makikita. Bowser Jr., ang ginampanan ni Benny Safdie. Ay nako, sobrang nakakaabang yung character din niya dito. Makikita natin yung dynamics ng mag-ama. Obviously, fresh addition siya sa cast and nakakadagdag siya sa emotional depth ng movie. Dito makikita nyo na meron din siyang backstory, may iintindihan nyo
kung bakit niya ginagawa yung mga bagay-bagay. And sobrang cute niya kasi kamukhang-kamukha niya yung tatay niya na si Bowser. Lumiit lang siya. Kaya nga, di ba, Bowser Jr.? Of course, si Yoshi! Ang gumanap sa kanya ay si Donald Glover, isa pang loyal sidekick nila Mario and Luigi. Kung matatandaan nyo, kung napanood nyo yung part 1, teased lang siya sa part 1 and now nandito na siya talaga. Super cute and fun niya to watch. As in, nakaka-good vibes siya. Super cute ng expressions niya. Cuteness overload talaga pag si Yoshi nandun. And of course, si Rosalina, ang actor na gumanap ay si Brie Larson. Siya yung si Captain Marvel. Yung role niya sobrang calm, and meron din siyang backstory dito. Lalaman nyo pag pinanood nyo siya. Nalaman nyo yung story niya. Pag nakilala nyo siya dito, that will make you appreciate the movie more. Si Rosalina para siyang si Peach. Fighter din siya dito. And marami siyang mga anak-anakan dito, babies, na mga star. Yung mga luma. Kikute din nila para silang mga minions. Star sila na iba-iba lang yung color. May mga Easter eggs din from other Nintendo games. Of course, we can't spoil everything. Panoorin nyo siya, guys. Story-wise, totoo lang, guys. Simple lang siya. Pero super duper effective. Kaya pagpasok mo dito, huwag kayong mag-expect ng sobrang lalim ng story. Na sobrang deep. Kasi yung movie na to, hindi siya super duper complicated. Talagang super feel-good movie siya. More than enough engaging siya. Hindi lang sa mga kids, even sa adults. Actually, sa lahat. All ages. Maganda dito, tuloy-tuloy ang pacing. Walang dull moments, palagi may nangyayari. Napansin ko rin dito, konti lang yung talking parts. More on actions talaga. Pero still, of course, may mga dialogues. Full pack talaga yung actions niya. And yung visual storytelling. Kaya sobrang for sure, pinaghirapan talaga to ng mga animators. Sobrang cute ng story, mapapatawa ka talaga, uuwi kang masaya, nakangiti. Animation, of course, in terms of animation, top tier talaga. As in, best of the best. Sobrang colorful, vibrant, makikita mo yung galaxy, so beautiful. Yung lighting, very cinematic. Yung movements, very smooth. Expressions nila, super cute and adorable. Overall, super galing talaga. Of course, yung setting nila, dalhin ka sa galaxy world nila. Sobrang immersive na para kang nasa ibang mundo. Yung world building ng movie, sobrang detailed, talagang halatang pinag-isipan at pinaghirapan. Imagine, animation, yung setting, sobra talang perfect. Kaya, di ba, kita nyo naman after namin manood, kumain na nga tayo sa Pizza Planet to feel the Mario Galaxy vibe. O, diba? Kaya naman, di ba, naka-costume din kami ng Mario and Luigi. Ako si Mario, tapos si Sean si Luigi. Then, si Mami, combination of 3 princesses, si Princess Peach and si Princess Rosalina. And yung isang last princess, waiting kami sa kanya. Abangan natin sa part 3. Si Princess Daisy. And sa music and sa sound, kung fan ka ng old Mario, matutuwa ka talaga kasi maririnig mo yung remixes ng classic Super Mario theme. Super nostalgic talaga. Imagine yung tugtog ng Mario, ni-level up nila yun. Kaya talaga namang nostalgia factor, 100/10 talaga. Kaya kung nilalaro nyo to growing up, every setting, every jump, every music, childhood memories unlock talaga. Kaya grabe, sobrang nakakatuwa na napanood natin to. Sobrang iconic talaga ni Mario. Ito talaga yung movie na hindi dapat pinapalagpas. Of course, yung lesson ng movie, love for siblings. Pinakita talaga dito na kapag may kapatid ka, you are not complete without your player too. And gagawin mo talaga lahat para sa sibling mo. And nananalo ang kabutihan. Kindness is still the ultimate win. Kung sino yung may pure na heart and gumagawa ng tama, sila ang nagwawagi at the end. Also, influence of parents. It shows na ang greatest legacy ng mga magulang ay hindi pera, hindi yung value na tinatanim nila sa atin habang bata pa tayo. At hindi talaga ang influence ng father or mother sa mga anak. Kung paano tayo pinalaki, yung determination natin na wag sumuko, dadalhin natin yan. Kaya, dapat din maging maingat kung ano ang dinaduro sa mga anak. Final verdict, of course, Super Mario Galaxy movie is 11/10. You know why? Kasi super happy kid heart yung movie. This is the type of film na mapapangiti ka talaga the whole time. Kaya guys, if hindi mo pa napapanood yung movie na to, sugod na sa pinakamalapit na sinihan, much better IMAX para damang-daman nyo siya. Perfect siya, hindi lang pang kids, pang adults, pang family bonding, gamers as well, mga fan nila Mario, fan ng Nintendo, and actually for all, kung gusto mong maging happy. Kaya naman, talagang kami ni Sean ay hindi namin pinalagpas ang Happy Meal ng McDo dahil collaboration nila ang Super Mario Galaxy movie. Numpleto talaga namin, day 1 pa lang. Eto siya, pakita ko sa inyo.
And also, we have Funko Pops. Kita nyo naman sa likod. And we also have Super Mario collections that's available on Sean DC Store. And kapag pinanood nyo nga pala tong movie na to, huwag muna kayong umalis agad dahil may 2 post-credits kapag katapos ng movie. Kaya hindi na talaga rin kami makapag-antay ng part 3. Antay-antay tayo dyan. Pero for now, if nagustuhan nyo tong movie review na to, don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone! Love you all! Guys, maglaro na nga tayo ng Super Mario. And of course, tayo ay maglaro din ng Mario Kart. Yay! Laro muna ako. Bye!